marami ding mga independent vloggers na responsible. Oh. There are many of them. Me. Now, although they don't report to a certain company and entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na, I don't know if this needs legislation, na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect, na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks, na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, sa tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag umupak-upak lang na without thinking of the consequence because Silibayan ba yan? Hindi, ako, I agree with sinasabi ni Senator Tulfo na marami talagang vloggers dyan na matitino pa naman. Okay? Merong pa naman silang sense of being accountable sa lipunan, accountable talaga sa kanilang mga sinasabi, responsable pa sila sa sinasabi nila. Pero marami ho talaga dyan na matatawag nating, alam mo yun, yung parang pera-pera lang. Yung for the views. Oh, maraming ganyan. Yun yung abogado, nagiging for the views eh. Vloggers pa kaya. Although, I don't think, we cannot force them. Senator Raffy Tulfo, we cannot force them to join, but it is good to have a kapisanan ng vloggers ng Pilipinas kasi magkakaroon ng kung ikaw ay responsible vlogger, somehow, pag merong samahan, magkakaroon ng accountability sa isa't isa. It's not necessary na magkakaroon kayo ng iisang pinaglalaban, adikain, pero kahit papaano, pagka merong kang alam mo yun, sanibang grupo na non-political, okay? Ito'y non-political. Ibig sabihin, whether ito'y vlog. Kasi alam mo, hindi lang naman mga political vlogger ang may problema. Ang totoo ang dami ho dyan may problema. Kahit nga yung mahilig sa mga prank na walang kakwenta-kwenta. Yung mga vlogger na instead nakakaturo ng tama. Kasi pag tinawagan ng pansin, kunwari tawagin na nating, kasi may KBP, di ba? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nagkaroon ng kapisanan ng vloggers ng Pilipinas, KVP. Somehow, kung kinall out nila ang kapwa vlogger nila dahil sa isang irresponsable na ginawa, malaki ang impact nito. Okay? Pero it's not necessary na kailangan magkapare-pareho kayo ng opinion. Yun naman hindi tama. Pero gayon pa man, maganda rin. Kunwari, may isang gagong vlogger na bigla na lang nagmumura dyan. Tapos sasayaw na nakabrief. Tapos biglang manghihingi ng donasyon. At least pwedeng i-call out, di ba? Hoy, yung kababuyan mo, bawas-bawasan mo. Hindi ka magandang halimbawa sa mga bata. Yun na nga lang, di ba? At least yun, kahit pa paano, may impact yun pag kinall out siya nitong KVP. O di naman kaya, itong isang, o ikaw, puro abogado ka pa naman, tapos puro fake news pinapakalat mo. May sarili kang batas, o di ba? At kinall out ka. At least kahit pa paano medyo, kinall out pala ito. Di at least malalaman ngayon ng tao, may problema sa tao na ito. Hindi ho para sa political vlogger lang ho ito. Para sa lahat. Kaya nga maganda rin kasi meron din naman, hindi lang political vlogger ang loko-loko. Marami rin ho dyan yung mga gumagawa-gawa ng yung vlogger na nagpapakalat na yayaman ka pag ganito. Scammer yung iba dyan. Diba? Yun nga lang, you cannot force them to join. Okay? But it is also important, diba? Na magkaroon ng organisasyon na would somehow, kasi katulad ng KBP, hindi naman lahat ng media membro ng KBP, di ba?
Pero gayon pa man, pag ang KBP nagsalita na, medyo nakikinig ng kahit papaano, o merong dating yung kanilang sasabihin. And hindi naman sila nagbibigay ng kanilang komento na political. Hindi ko sila ganun eh. Yung pansinin mo yung KBP, hindi naman sila na namumulitika pagdating sa kung sisitahin nila yung isang tao dahil, ikaw, dilawang ka, walang ganun. Kaya nga maganda rin ito. Sama, simula, at least makatulong. Kaya lang, ewan ko kung hindi naman siguro kailangan ng batas dyan para gumawa pa ng ganun. Or maybe, hindi na kailangan. Actually, pinlano namin dati yan eh. Sa PCOO, nung maalala nyo. Pinlano namin yan. Idea yan ng opisina ni Mokay Social Media Office sa PCOO. Sila Attorney Trixie, hindi lang nag-push through. Pero idea na i-accredit. Ano ibig sabihin ng accredit? Ibig sabihin, these people, as in, they are credible. Although, ang plano namin i-accredit nun hindi lang mga Duterte supporter as in lahat ng credible vlogger. Ibig sabihin, hindi ho nagpapakalat ng fake news, hindi ko ano-ano kinikwento, yun ang ano nun. Pero at the same time, dapat malaya talaga lahat na makapagsalita pa rin. It's not really to suppress yung kanilang sasabihin, but more or less being accountable. Wala yung mga, hindi kasali dyan, yung mga Talano vloggers, Talano Gold vloggers, hindi namin sasali yun. Basta yung mga may mahilig sa conspiracy, yung may alien, ganyan-ganyan, may mga zombie virus, hindi namin sinasali mga ganun. Alam natin may sintu-sintu yung mga, hindi, tsaka alam mo na kagad na, kaya yung mga yan, nagagaganyan, para yan sa views eh. Kasi alam mo, mga tao, lalo na Pilipino, mahilig sa ganyan eh. Yung, may multo na nakita, ganyan. Di ba kayo, kahit naman kayo eh. Pag may nakitang multo sa TikTok, talagang titingnan ninyo. Multo na kagad, naposes. Naposes na kagad. Nilabas lang yung dila, naposes na. Kaya yung pag umaga nung gano'n na. Di ba? Tuwan-tuwa naman tayo mga Pilipino doon eh. Ewan ko ba mga tao tuwan-tuwa sa mga gano'n pero takot na takot naman. Sinabihan ako ng demonyo. Hanggang doon lang naman. Totoo. Ang hilig natin sa mga ganyang kwento. Kaya yung mga vlogger tuloy ganyan na mga kwento. Meron isang demonyong nakita. Nakaihi. Nahihian niya yung nono sa punso. Diba? Tandaan ninyo ito pagdating sa demon possess, kailangan may supernatural na ginawa, hindi yung nagbago lang ang salita. Ako ipasabotita ka ng demonyo. Walang ganon na naposes. Alam mo sa mundo na ito tandaan nyo lalo na yung mga panahon ngayon, dumadami na yung ganyan. Yung mga kung ano-anong kinikwento, may naposes, merong may alien, o merong nakitang sumasayaw na white lady. Ang dami ko nakikitang ganyan, yung mga tuwan-tuwa naman tayo pag may mga sinasapian, pinanunod natin, pero tinatakpan naman natin. Ay, sinapian siya! Isipin nyo yan kung ang demonyo gusto mag-control ng tao, di niya na kailangan sumapi. Kasi he can deceive someone by being good. Yan ang pinaka-deceiving. Eto totoo ito pinaka-deceiving ng demonyo, hindi niya kailangan, sa tingin mo, para makontrol ka niya, sasapian ka pa niya, hindi na! Kontrolin niya lang yung desire mo, control ka na niya. Hindi niya na kailangan sumapi sa'yo. Ano yung weakness mo? Yun lang ang gamitin niya sa'yo. As a matter of fact, sa Biblia nga di ba? An angel, they would appear as an angel of light. As in, they will not appear as bad. They will not appear as demonyo. Agad-agad. Hindi.
A-appear sila na mabait sila. Dito ka. Masaya dito. Yung asawa mo walang kwenta. Dito pa. Masarap dito. Yung, isipin niyo yan, ha? Isipin niyo maigi niyan. Gusto sirain ng pamilya mo, hindi kanya kailangan i-possess. Magpapasexy na lang siya. Oh. Sisirain na buhay mo.